Okay, next, let's go to adhesive capsulitis. So, when we say adhesive capsulitis, it's also known as frozen shoulder. Ang nangyayari dito is, syempre, nag-freeze yung shoulder. Kaya nga capsulitis, capsule. Capsule na pala. Kaya nga siya capsulitis. So, yun, ang causes niya, idiopathic. Primarily idiopathic. So, no non-cause siya. Pero meron siyang secondary cause from trauma. Tapos meron din siyang other causes from na categorized into 3. So, SEA, say, okay? Systemic, extrinsic, tsaka intrinsic. So, ano yung difference ng yung talo? Systemic, whole body complications, such as heart attack, or diabetes. Basta buong body na affect, kaya nagkakaroon ng ganyan. Next, extrinsic naman, external. As the word itself, external factors siya. So, ang examples ng external naman is kapag nagkaroon ng fracture sa area na yun, or nagkaroon ng tumor sa area na yun. Basta, external factors outside sa capsule na yun. And lastly, extrinsics inside factors naman. So, ano nangyayari dito is anything within sa muscles. Anything within the sa joint and shoulder muscles. So, usually, anything related na muscles. Such as, magandang sample? Yung rotator cuff. C-stiff, sits. Kapag na-affect yan, pwede siya maging tendinopathy. Tapos, yun, pwede siya maging cause. Tapos yun, meron tayong tinatawag na 4 stages of progression niya. Ang ko dito, PFFT. Alam mo yung parang pag natatawa ka, yun. Siyempre, una, pre-capsule. Capsule ba? Ay, sorry. Pre-adhesive pala. Ito pala yung pre-adhesive. Tapos, pre-adhesive, PFFT, freezing. Tapos, frozen. T is, yung T ulit? Ay, thawing. Thawing pala. Okay. Okay, bigyan ko kayo ng palatandaan. So, like, PFFT, natatawa ka. Tapos, pag tinatawa, nagfe-freeze siya. Pag nilalagay mo ang isang meat sa ref, 'di ba? Una, binili mo yung meat. Tapos yun, nagfe-freeze siya sa ref. Tapos yun, naging frozen na siya sa ref. Tapos yun, pag iluluto mo na yung meat, ito-thaw out mo siya. Kaya siya ganun. Anyway, in terms of progression, madali lang naman siya. Kasi yung niya, 3 to 24 months siya total. Hati-hatiin mo lang siya. Ay, 0 to 24 pala. Months siya in total. So, paano siya mahatiin? Si pre-adhesive, 0 to 3 months. Si freezing, 3 to 9. To 9 to 15. Si frozen, 9 to 15. Tapos, 15 to 24 naman si thawing. So, yun, si pre-adhesive, full ROM pa rin siya. Tapos, dito naman, severe pain ang palatandaan ko dito. Tapos kay frozen, diminished pain. Pero wala na siyang pero stiff na lang siya. Tapos si thawing naman, painless na siya. Wala ka nang nararamdaman. Tapos, ayun. Ang nangyayari naman dito is, like, sa capsule, sinusubukan niya i-remodel sarili niya. Kaya, nagkakaroon ulit siya ng ROM. So, like, ayun. Yun lang naman, no? Paano yung niya? What about yung management? Sige, punta tayo sa Punta tayo sa surgical management. So, paano to hina-handle? There are 2 types. Una, corticosteroids. As in, injections. Steroids. To relieve pain. Ito. Tapos yung isa, surgical. Alam ko ba yung surgical implications Surgical manipulation.
Tapos, ang nangyayari dito, basta, sa kapag hard na yung case niya, isa-surgery na lang nila. Kasi yun lang naman. Okay, next is biceps tendinopathy. Tapos, bicep tendon rupture. Tendinopathy. Saka, tendon rupture. Yun yung next video.